Sa huling part ng ating kwento ay nasaksihan natin kung saan wala nang nagawa si Chu Ziyu dahil kinaladkad na siya ng Dragon God papunta sa loob ng kwarto upang gahasain. At nasaksihan din natin sa huling part ng ating kwento na napaungol ng malakas ang Dragon God dahil ipinasok niya sa kanyang iniingatan na kayamanan ang malaking talong ni Chu Ziyu. Matapos magkantutan ang dalawa ay nagsaad ang Dragon God sa ating bida na hindi raw talaga niya inaasahan na marami palang nalalaman na posisyon si Chu Ziyu sa ganitong larangan, at idinagdag din ng Dragon God na kahit hindi raw gumana ang kanilang pagtatalik kanina ay maaari naman silang dalawa na magtalik ng paulit-ulit hanggang magbunga na ang kanilang pakikipagtalik. Sa pagpapatuloy, dito ay napahawak na lang si Chu Ziyu sa kanyang ulo, nang dahil sa mga pinagsasabi sa kanya ng Dragon God, at nasabi na lang niya sa kanyang sarili na ang ginawa raw nila ngayon ng Dragon God ay hindi niya maitatago sa kanyang master. Ngunit mayroon raw siyang kakaibang nararamdaman matapos niyang makipagtalik ng magdamag sa Dragon God ay biglang bumilis ng husto ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Saint sa loob ng kanyang katawan, parang ang bawat paghinga niya ay sumisigla, at naging malakas at malinaw kumpara noong dati, para bang mayroong malaking pagbabago na nagaganap sa kanyang buong katawan. Ngunit nagulat si Chu Ziyu dahil bigla na lang nagsalita ang Dragon God, natatawa pa niyang sinaad kay Chu Ziyu na napansin din daw pala ni Chu Ziyu ang biglaan na pagbabago sa kanyang katawan matapos nilang dalawa na magtalik. Matapos magsalita ang Dragon God ay agad siyang naglakad para makaalis, kaya tinanong siya ni Chu Ziyu na kung aalis na raw ba ito. Sa isip-isip naman itong si Chu Ziyu na salamat naman daw dahil umalis na ang babae na ito. Hindi raw talaga niya kayang magtagal sa pakikipagkantutan sa Dragon God. Pahabol pa na sabi ng Dragon God sa ating bida na babalik na raw siya doon sa walang hanggan na latian, dahil baka gagawa na naman si Tianno ng malaking gulo, at sa susunod ay hahanapin na naman niya siya dito upang silang dalawa ay magtalik, at kung kinakailangan ni Chu Ziyu na humingi ng tulong sa kanya ay magpadala lang siya ng tao para ipaalam sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay binuksan na nga ni Chu Ziyu ang pintuan ng kanyang kwarto. Makikita sa mukha nito na halos nangangayayat dahil sinipsip ng Dragon God ang karamihan sa kanyang katas. Pero nang pagtingin niya sa kanyang unahan ay nakita niya si Miao na tinawanan lang siya, kaya hindi na lang nakapagsalita itong si Chu Ziyu na nakaramdam ng labis na inis sa ipinakitang asal sa kanya nitong si Miao. Sinabi pa ni Miao sa ating bida na gusto raw na makipag-usap sa kanya si Lei Xin dahil mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin kaya dapat pumunta agad si Chu Ziyu. Makalipas ang kinagabihan ay dito makikita si Chu Ziyu at si Lei Xin na seryoso na nag-uusap. Dito ay nagtanong ang ating bida sa dalaga na kumusta na raw ang kanyang lolo, gumaling na ba siya sa kanyang mga tinamo na mga sugat. Sa katanungan ni Chu Ziyu ay masaya naman na pinaalam ni Lei Xin sa ating bida na gumaling na ang mga sugat ng kanyang lolo. Sa ngayon ay nasa ilalim siya ng kanyang seclusion para sa kanyang cultivation, maswerte raw talaga sila sa panahon na ito dahil tinulungan sila ni Chu Ziyu. Kung hindi ay talagang ang kanilang Thunder God clan ay nahaharap sa hindi maiiwasan na paglipol, at inutusan din siya ng kanyang lolo bago siya sumailalim sa kanyang seclusion na dapat ibigay raw niya itong bagay na kanyang hawak-hawak sa ating bida. Nang nasa kamay na ni Chu Ziyu ang bagay na ibinigay ni Lei Xin ay labis na natuwa si Chu Ziyu. Ipinaliwanag pa sa kanya ni Lei Xin na sinabi raw sa kanya ng kanyang lolo na ang bagay raw na ito ay naglalaman ng impormasyon ng pinagmulan ng Dao, at binalaan din siya ng kanyang lolo na ang lugar daw kung saan ang lokasyon ng pinagmulan ng Dao ay lubhang mapanganib, kaya huwag magpakampante doon si Chu Ziyu. Nagpasalamat lang naman si Chu Ziyu sa pagbibigay ng babala sa kanya ni Lei Xin. Nag-alala pa na tinanong ni Lei Xin ang ating bida na kapag magbukas na raw ba ang Taiji Ancient Star ay babalik na ba agad si Chu Ziyu doon sa Sky Dome Continent, na pinasangayunan naman ni Chu Ziyu ang katanungan ni Lei Xin dahil ang Sky Dome Continent ang kanyang tahanan kaya dapat na bumalik siya doon. Naunawaan naman ni Lei Xin ang sinabi sa kanya ni Chu Ziyu dahil itong Taiji Ancient Star ay masyado lang maliit para dito manatili si Chu Ziyu. Ang isang tao na pinili kagaya ni Chu Ziyu ay dapat na lumipat sa isang mundo na mas malawak. Ngunit nabigla si Lei Xin dahil seryoso na nagsalita sa kanya si Chu Ziyu. Sinabi pa niya sa dalaga na itong Taiji Ancient Star ay masyadong mapanganib na lugar. Maari raw ba na sumama na lang siya doon sa Sky Dome Continent kapag dumating na ang panahon na aalis na siya dito. Sa hindi inaasahan na pasya ni Chu Ziyu ay hindi na lang makapagsalita itong si Lei Xin na hindi pa rin makapaniwala na napapatanong sa kanyang sarili na kung bakit inimbitahan siya ni Chu Ziyu na sumama na lang doon sa Sky Dome Continent kapag siya ay umalis na dito.
Lumipas ang 10 araw ay dito nahanda na ni Chu Ziyu ang lahat niyang mga kinakailangan upang tumungo sa lokasyon kung saan ang pinagmulan ng Dao. Naisip din niya na nahanda na raw niya ang lahat niyang mga backup plan kapag tumungo na siya doon sa lokasyon ng pinagmulan ng Dao. Ngunit natuon ang pansin ni Chu Ziyu sa kanyang gilid dahil nakita niya ang Lord of Thousand Faces na tahimik siyang pinagmamasdan. At sa hindi inaasahan ng Lord of Thousand Faces ay bigla na lang lumitaw si Chu Ziyu sa kanyang likod kaya hindi niya mapigilan na sumigaw ng sobrang lakas. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na huwag raw itong maging agresibo dahil siya lang ito ang Lord of Thousand Faces. Dahil dito ay agad na binitawan ni Chu Ziyu ang pagkahawak niya sa Lord of Thousand Faces. Nagtataka pa na nagtanong sa kanya ang Lord of Thousand Faces na kung mayroon na naman ba itong pinagsamantalahan na isang inosente na babae. Sa katanungan ng Lord of Thousand Faces ay tinugon lang sa kanya ni Chu Ziyu na huwag na raw niyang sayangin ang kanyang oras sa mga walang kwentang usapan. Ngunit mahahalata nitong Lord of Thousand Faces na parang mayroon siyang nakita na malaking pagbabago sa ating bida. At nang napagtanto ng Lord of Thousand Faces ay nasa antas na si Chu Ziyu ng isang Great Saint King ay hindi siya makapaniwala na lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Tanong pa niya kay Chu Ziyu na paano raw ba niya naabot ang antas ng isang Great Saint King sa maikli lang na panahon. Dahil dito ay hindi na lang mapigilan nitong Lord of Thousand Faces na mas lalong mainis sa ating bida dahil niyabangan lang siya ni Chu Ziyu. Sinabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na ngayon raw ay ang Lord of Thousand Faces ay nasa kanya ng ibaba kung kaya kanya na lang gampanan ang pagiging mas mababa. Sabay sinipa ni Chu Ziyu ang Lord of Thousand Faces dahil nagtataka raw talaga siya kung bakit niya siya sinusundan. Wala na lang nagawa ang Lord of Thousand Faces kung hindi sumisigaw dahil kahit anong gawin niya ay hindi talaga niya matatalo ang ating bida sa kahit anong aspeto. Malungkot pang sinabi ng Lord of Thousand Faces sa ating bida na kung wala lang raw siya sa ganitong sitwasyon ay talagang hindi siya lalapit kay Chu Ziyu. Nagkamali raw talaga siya sa kanyang ginawang desisyon kamakailan lang. Si Chu Ziyu na nakikinig sa kanyang likod ay nagtataka na kanyang tinanong ang Lord of Thousand Faces na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Matapos maipaliwanag ng Lord of Thousand Faces ang mga nangyari sa kanya ay napabuntong hininga na lang siya na kanyang sinaad kay Chu Ziyu na iyon raw ang lahat na mga masamang nangyari sa kanya. Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na ang ibig raw bang sabihin nito na tinuruan mo ang batang babae na mayroong dilaw na buhok na isang teknik na pagpapabago ng anyo, upang makabalik ka sa totoong anyo, at sa bandang huli ay talagang napaniwala ang babae na iyon sa ganoon na teknik at tuluyan ang nahulog ang kanyang loob at gusto nang makipagtalik. At natatawa din itong si Chu Ziyu sa totoong sitwasyon ng Lord of Thousand Faces dahil kakaiba din daw pala itong lalaki na ito dahil maging ang sandata ni Tiannu ay kanya pang pinatulan sa pakikipagtalik. Gaano na raw ba siya katagal simula nung huli niyang nakipagtalik sa isang babae? Sa pang-iinis ni Chu Ziyu ay sinigawan siya ng Lord of Thousand Faces dahil hindi raw talaga niya gusto ang ganoon na mga nangyari. Wala din siyang idea na ganoon pala kalibog ang nilalang na yon. Sa palagay raw ba ni Chu Ziyu na kusa lang siyang lalapit dito para humingi ng tulong kung mayroon pa siyang ibang pagpipilian. Sa pagmamakaawa ng Lord of Thousand Faces ay natatawa itong ating bida dahil nararamdaman raw niya kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon. Tanong pa ni Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces na kung ano naman daw ang kanyang maitutulong sa kanya, pero nakasimangot lang itong Lord of Thousand Faces na kanyang iniisip kung ano ang dapat na hihilingin niyang tulong kay Chu Ziyu. Dito ay hiniling ng Lord of Thousand Faces sa ating bida na bigyan raw niya siya ng battle poison dahil kinakailangan na kanyang patayin ang halimaw na yun. Kung hindi raw niya mapapatay ang halimaw na yun ay ang lahat nilang planong dalawa ay mapupunta lang sa wala. Sa kahilingan ng Lord of Thousand Faces ay wala na lang nagawa itong ating bida kung hindi kanyang kinuha ang battle poison sa kanyang lalagyan. Sinaad pa niya sa Lord of Thousand Faces na silang dalawa raw ng nilalang na yun ay mayroon ng pinagsamahan. Kinakailangan raw ba talaga na umabot silang dalawa sa ganitong sitwasyon? Sabay ibinigay ni Chu Ziyu ang maraming mga battle poison sa Lord of Thousand Faces, dahil ang sandata raw ni Tiannu ay mayroong malakas na poison resistance, kinakailangan raw niyang dahan-dahanin ang paglason sa kanya. Pero huwag na siyang mag-alala dahil ang lason na kanyang binigay ay napakatuso dahil halos hindi ito mapapansin sa simula. Lalabas lang ang bisa nito sa isang napakahalagang sandali. Matapos maipaliwanag ni Chu Ziyu ang epekto ng lason ay agad na siyang naglakad papaalis dahil mayroon pa raw siyang kinakailangan na puntahan. Mag-ingat na lang ang Lord of Thousand Faces sa kanyang balak na gawin sa halimaw ni Tiannu. At sa kabilang banda, dito ay ipinakita sa eksena itong bundok ng nyebe na punong-puno ng maraming mga naglalakihan na mga bato.
Makikita din dito ang ating bida na dumating na dito sa bundok ng punong-puno ng maraming malalaking mga bato at nyebe, iniisip din niya na masyado raw malamig ang lugar na ito. Ang halos karamihan sa kanyang nakikita ay nagyayelo. Ang lugar na ito ay parang isang forbidden zone, hindi na raw nakapagtataka kung bakit walang mga nilalang dito ang naglalakas ng loob na pumasok. Habang seryoso na tinitingnan ni Chu Ziyu ang bagay na ibinigay sa kanya ni Lei Xin ay iniisip na lang niya na kung talaga raw ba na sa lugar na ito kanyang makikita ang pinagmulan ng Dao. Matapos mag-isip si Chu Ziyu ay sinimulan na niyang maglakad sa buong lugar upang hanapin ang pinagmulan ng Dao. Makalipas ang ilang oras niyang paglalakad ay nagulat siya sa kanyang nakita sa kanyang harapan dahil mayroong isang malaking pintuan ang bumungad. At nang ito ay nabuksan na ni Chu Ziyu ay nasabi na lang niya na kung ano raw ba ang lugar na ito. At wala na nga siyang sinayang na oras dahil agad siyang naglakad sa hagdanan upang tumungo sa pinakaibaba. Nang pagdating niya sa pinakaibaba ay dito nakita niya ang isang babae na nakaupo sa isang trono nang siya lang mag-isa. Makikita itong magandang babae na tahimik lang na natutulog sa kanyang trono na tila ba mayroon itong matagal na hinihintay sa kanyang buong buhay. At bigla na lang niyang iminulat ang kanyang mga mata dahil mayroon siyang naramdaman na isang individual na pumasok kung nasaan siya ngayon. Nang nakita ng babae ang ating bida ay agad niyang sinabihan ang ating bida na siya raw at ang Li Dynasty ay matagal nang naghihintay sa kanya. Matapos magsalita ang babae ay nagtanong naman sa kanya si Chu Ziyu na kung ano raw ba ang kanyang nabanggit kanina na galing siya sa Li Dynasty, siya raw ba ang pinuno sa lugar na ito. Sa katanungan ni Chu Ziyu sa babae ay sinaad niya sa ating bida na bago raw niya sagutin ang kanyang katanungan ay hayaan muna niya siya na ipakilala ang kanyang sarili, siya ay si Qin Gili, at siya din ang ika-357 na reyna ng dinastiyang Li na galing sa dinastiyang Huaxia, na ang lahi ng mga tao mula sa Blue Star, at pinapakiusap din niya sa ating bida na sundan raw niya siya sa loob ng hall, dahil doon niya ipapaliwanag ang lahat-lahat. Makikita naman itong si Chu Ziyu habang nakikinig sa babae ay kanyang hinanda ang kanyang 10 fragrant soft bone powder, iniisip din niya na ito pa raw ang una nilang pagkikita ngunit agad siyang inimbitahan ng babae na pumasok sa loob ng kanilang silid, at bukod pa doon ay inaangkin din ng babae na ito na siya ang Empress. Magandang pagkakataon na raw ito dahil kapag mayroong binabalak na masama sa kanya itong babae ay tiyak mamamatay ito sa sobrang sarap na kanyang ipaparana sa kanya na talagang hindi na niya makakalimutan sa buo niyang buhay. Natatawa na lang itong si Chu Ziyu dahil maghihintay lang raw muna siya at kanyang titingnan kung ano ba ang gagawin sa kanya nitong babae. Kapag naglakas ito ng loob na kumalaban sa kanya ay tiyak matitikman niya itong kanyang malaking talong na sandata. Makikita na nga si Qin Gili at itong kantutiro nating bida na umupo na silang dalawa sa lamesa upang mag-usap. At sa isip-isip nitong ating bida habang kanyang tinitingnan si Qin Gili na batay raw sa kanyang anyo ngayon ay hindi naman mukhang matanda itong babae. Ngunit hindi raw talaga niya maiiwasan na ang pamamaraan nitong babae na ito ay tiyak na napakahusay. At dito ay inalok na ni Qin Gili si Chu Ziyu na pakiusap inumin na raw niya ang tsaa na kanyang hinanda para sa kanya. Iniisip naman itong ating bida habang kanyang sinusuri ang tsaa na ibinigay sa kanya ni Qin Gili na ang lasa raw ng tsaa na ito ay tunay na walang pagkakaiba sa tsaa galing doon sa Blue Star, at hindi din ito nakakalason, bagamat medyo kulang ito sa kalidad. Ang kanya pa rin pamamaraan sa paggawa ng tsaa ay tunay na kahanga-hanga. Matapos masuri ni Chu Ziyu ang tsaa ay agad siyang nagtanong kay Qin Gili na kanya raw nabanggit kanina na galing siya sa Li Dynasty, at ano din ang kanyang ibig sabihin kanina na matagal na silang naghihintay ng isang immortal. Sa katanungan ni Chu Ziyu ay pinasangayunan naman ito ni Qin Gili na sila ay matagal nang naghihintay ng isang immortal, dahil ayon sa hula ng kanilang mga ninuno, na ang mga immortal ang matagal na nilang hinihintay na katulad ng ating bida, sa pamamagitan raw ni Chu Ziyu na isang immortal ay maliligtas ang kanilang dinastiya. Pero nabigla si Qin Gili dahil nahihiya na tumugon sa kanya ang ating bida na hindi pa raw siya isang immortal, tawagin na lang niya siyang Chu Ziyu, at kung maari raw ba niyang sabihin sa kanya kung anong uri ang mga suliranin ang kinahaharap ng dinastiyang Li, na pinasangayunan naman ito ni Qin Gili dahil ang bagay raw na ito ay mayroong kinalaman sa digmaan ng Daoyuan. Dagdag pa niya na mayroong seryosong tono na maraming milyong taon na raw ang nakalipas. Noong isinilang ang asul na bituin, ay nagkahiwa-hiwalay ang mga malalaking mga lupain at nabuo ang 5 kontinente. Sila ay kilala sa tawag na ang The Eastern Continent ng Huaxia ang tirahan ng mga tribo ng mga tao, ang The Northern Tianxing Continent ang tirahan ng mga Witch Tribe, ang The Central Continent ang tirahan ng mga Star God Tribe, isa din dito ang The Southern Qingqi Continent ang tirahan ng mga Ghost Tribe.
maging ang the Western Xingyuan continent ang lupain ng mga Beastman tribe. Dagdag pa ni Qin Gili na ang 5 mga nilalang na pinagkalooban ng talino ng 5 kontinente ay sabay-sabay na nakatanggap ng banal na pahayag. Isinaad dito na mayroong isang pinakamataas na kayamanang tinatawag na Daoyuan na umiiral sa asul na bituin, at sa hinaharap ay mayroong isang nilalang ang magpapakita upang ang kayamanan na Daoyuan ay kanyang aangkinin, at ang tungkulin ng 5 mga kontinente ay palakasin ang kanilang mga kapangyarihan at pumili ng 5 mga immortal para haharap sa hamon. At kung sa 5 mga immortal galing sa iba't ibang kontinente ay kung sino man sa kanila ang magwawagi ay sila ang makakatanggap ng pagpapala mula sa Daoyuan, at sa parehong oras na yun kung sino man ang lahi ang nagwawagi ay pagpapalain din sila ng mundong ito, sila ay magiging makapangyarihan sa lahat. Sa ipinaliwanag ni Qin Gili ay nagtanong sa kanya ang ating bida na paano raw malalaman kung sino ang mananalo, kasama ba sa paligsahan ang paglipol ng ibang mga lahi? Sagot naman sa kanya ni Qin Gili na hindi ganoon ang batayan sa pagkakapanalo, dahil kapag kasama doon ang pag-ubos sa ibang mga lahi ay malamang matagal nang naubos ang lahi nilang mga tao, bago pa lang siya dumating dito. Tinanong din niya si Chu Ziyu na noong dumating raw ba siya dito ay mayroon raw ba siyang dala na isang lapida ng isang bato. Sa katanungan ni Qin Gili ay agad na kinuha ni Chu Ziyu ang bagay na ibinigay sa kanya kamakailan ni Lei Xin, sinabi pa niya kay Qin Gili na kung ang bagay raw ba na ito ang kanyang tinutukoy. Nang nakita ni Qin Gili ang bato na ipinakita sa kanya ni Chu Ziyu labis siyang namangha dahil ang bato raw na hawak-hawak ni Chu Ziyu ang pinakasusi sa Daoyuan War. Upang makuha ang tagumpay ay kinakailangan na kolektahin ang 5 mga magkahintulad na bato. Sa nalaman ni Chu Ziyu ay napapaisip na lang siya na kapag nakolekta raw ba niya ang 5 mga bato ay ano naman ang lalabas, marahil raw ba magawa nito na makapag-summon ng isang divine dragon. Sinabi pa ni Qin Gili sa ating bida na ang batong lapida raw na hawak-hawak ngayon ni Chu Ziyu ay ang lapida na bato ng kanilang kontinente, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nilipol ng ibang mga tribo ang lahi ng mga tao dahil kanilang hinihintay na dumating dito sa kanilang mundo ang immortal ng lahi ng tao. Habang hindi maalis ang tingin ni Chu Ziyu sa lapida na bato na kanyang hawak-hawak ay kanyang sinaad kay Qin Gili na kung ang ibig sabihin raw ba nito na ang 5 mga immortal ay gagamitin ng mundo na ito bilang kanilang larangan ng digmaan, sila ay magpapatayan at mag-aagawan para sa batong lapida. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay pinasangayunan naman ito ni Qin Gili, tama raw ang hinala ni Chu Ziyu, at alam din ba niya na kung sino man ang mananalo ay nagiging pinakamalakas na lahi sa mundong ito, pero natatawa lang itong si Chu Ziyu sa kanyang nalaman dahil hindi raw niya alam kung mayroon ba itong gantimpala na kamangha-mangha kung sino man ang mananalo. At tinanong din ni Qin Gili ang ating bida na kung napansin raw ba niya kung bakit mayroong mga limitasyon ang kanilang mundo. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng nakatirang mga tribo sa mundong ito ay hanggang sa Great Saint King lang ang kanilang mararating sa pag-cultivate. Dagdag pa ni Qin Gili sa ating bida na ang antas raw na lagpas sa Great Saint King ay hindi na nila alam. Ngunit ang sa tingin niya kay Chu Ziyu ay lagpas na ang kanyang antas sa Great Saint King, tama raw ba siya? Sa katanungan ni Qin Gili ay tumugon sa kanya ang ating bida na ang ibig raw bang sabihin nito na kung sino man ang panig ang nananalo ay ang kanilang limitasyon sa pag-cultivate ay wala ng limitasyon, kaya ang mananalo dito ay matatawag ng sila ang pinakamalakas na lahi sa mundong ito. Agad naman na yumuko si Qin Gili sa harapan ng ating bida, dahil ang mga binanggit raw ngayon ni Chu Ziyu ay lahat tama. Kaya siya na ang Empress ng Li Dynasty ay nakikiusap sa kinatawan sa buong lahi ng tao sa Blue Star ay hangad niya ang tagumpay ni Chu Ziyu sa kanyang buong laban, para sa pagpapatuloy ng lahi ng tao ay taimtim niyang pinapakiusap kay Panginoong Chu Ziyu na ipapanalo niya ang lahat niyang laban. Habang nakikiusap pa itong si Qin Gili sa ating bida ay makikita naman sa mukha nitong si Chu Ziyu na naging seryoso na hindi na lang nakapagsalita. At natatawa na lang ito na kanyang sinabi kay Qin Gili na huwag na siyang mag-alala dahil pinapangako niya sa kanya na ang lahat niyang mga laban ay kanyang mapagtatagumpayan. Lumipat naman ang eksena sa Qingqi Continent, dito sa Fengdu City, makikita dito ang mga maraming mga gusali at sa gitna nito ay mayroong kakaibang gusali dahil ito ay gawa sa mga naglalakihan na mga bungo. At maririnig din dito sa malaking bungo na gusali ang hindi maipaliwanag na ingay ng mga kakaibang mga nilalang. Makikita dito sa loob ang isang malaking halimaw na pinuno ng buong Ghost Tribe at sa harapan nito ay mayroong isang babae na mayroong dalang mensahe sa kanya. Dahil sa mensahe ng dala ng babae ay hindi maalis ang tingin nitong halimaw sa talisman na hawak-hawak ng kanyang tagasunod at kanyang hinihintay kung ano ang mensahe ang nilalaman ng talisman.
Nang tiningnan na ng babae ang loob ng talisman ay nagulat siya sa kanyang nalaman na kanyang nabanggit ang pangalan ng kanyang Panginoon. At natatawa niyang sinabi sa kanyang kamahalan na ang banal daw na hari ng lahi ng tao ay sa wakas nagpakita na, ang tunay na digmaan ng Daoyuan ay malapit nang magsimula. Samantala, dito sa Tianxing Continent, sa Witch Tribe Royal City, makikita dito ang malaking gusali ng mga witch, at sa loob nito ay tuwang-tuwa ang babae na mangkukulam sa balitang kanyang natanggap dahil matagal na panahon na raw niya itong hinihintay at ngayon ay sa wakas ay magsisimula na ang digmaan ng Daoyuan. Ipinakita din ng Xiongyan Continent sa Beastman Tribe sa Royal City, makikita dito ang isang pinuno ng mga Beastman na tuwang-tuwa sa kanyang nalaman dahil sa tagal raw na panahon niyang naghihintay ay sa wakas nagpakita na din ang kalahok ng lahi ng tao, ang totoong digmaan ay dito na magsisimula.